Hello guys! In this episode, ayan na. Pag-uusapan natin ang real talk. Real talk sa Canada when it comes to pagiging financially stable. Ano nga ba yung pagiging financially stable? Kasi minsan dito mga tao pag pumupunta sa Canada, ang unang-unang gawin kasi nga dollars ang sweldo, mukha siyang mura. Pero marami ako natutunan sa 2 taon ko dito sa Canada. Doon ka natutunan na mas maganda maging financially stable muna. Isipin muna ang gastos isipin muna ang mga dapat bilhin bago pagplanuhan ang mga dapat bilhin bago gumastos. Okay, ayan, nag-iingay na nga si Summer. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. By the way, gamit ko na nga pala siya. Wag kayong titigil sa pananood nitong video na to at i-unbox din natin at the same time, i-check natin anong pagkakaiba ng boses ko with and without ng DJI mic. Okay. And yun na nga. And hello, I'm Za, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At ako ang isang tita or isang ate na nagbibigay sa inyo ng maliit na payo and para makatulong especially sa mga taong mga kararating lang dito. So yun na nga. Ngayon ang pag-uusapan natin is yung pagiging financially stable dito sa Canada at kung paano natin mababudget yung sahod natin. Alam naman natin na dito sa Canada, dollars ang sweldo. Ang daming magagandang quality items. Ang bilis ng delivery, ang bilis dumating ng mga item. Especially pag naka-Amazon Prime ka, isang araw lang minsan. Pag order mo ngayong umaga, mamayang hapon nandyan na. Napakadali mag-order dito. Hindi kagaya ng... minsan mapapaisip ka, sa Pilipinas napakadami pang security purposes bago mo pa order. Although sa Pilipinas, sa pagkakaiba is may cash on delivery. Dito parang wala. Normally dapat bayaran mo agad. And yan na nga yung trap. Binabayaran agad. Once na nabayaran na i-swipe na sa credit card mo, bye-bye money. So instead na Shopee dito, ang counterpart nito sa Canada is yung Amazon. Napakadaling umorder sa Amazon. At kahit ano pa, mayroon pang Shein dito, may Temu pa, napakadami pa. At the same time, dito nga itong hawak ko ngayon, mag-unbox tayo ng DJI Mic Mini para mas malinaw yung usapan natin. By the way, kagigising ko nga pala. So makikita nyo, wala pa akong suklay. Gusto ko kasi makita nyo kung anong itsura talaga ng bahay pag asaro. Hindi kailangan maraming lighting, hindi kailangan ayos na ayos lagi pagdating sa video. Real talk lang tayo dito at real face, real voice. At yun na nga, alamin natin yung kung makakailan kang points dito sa 5 points na sasabihin ko na you are living beyond your means. Ibig sabihin, nabubuhay ka dun sa bagay-bagay na hindi mo na kayang bayaran or gumagastos ka more than dun sa nare-receive mong sahod every month. So first, tandaan nyo, utang nang hindi mo alam utang na hindi mo alam kung paano mo babayaran. Nag-swipe ka ng credit card, nag-swipe ka ng isang 55-inch TV sa Best Buy. Ayan, magkano ang isang TV? Minsan, especially sa immigrant, 2,000 agad ang credit limit mo rito, especially kung kung bagong dating kang immigrant or kung
ano ka, minsan 500, minsan pag pumunta ka mismo sa bangko at nag-apply, 2,000 agad ang bibigay sa'yo. Magkano lang naman ang isang TV? 1,000, 1,500. May 55-inch ka na. Yun nga lang, kung isinwipe mo agad yon at hindi ka naghanda sa mga emergency na gastos, paano mo ngayon babayaran? Pangalawa, laging deserve ko to. Kahit hindi naman birthday. Di ba? Halimbawa, may bag. Marami dito na outlet store, especially dun sa sa malapit sa airport. Maraming outlet store na napakamura. Pero kung hindi mo naman wala naman sa pangangailangan mo or hindi mo naman need talaga, then bakit mo bibilin? May iba ka pa namang pwedeng paggamitan. Next, bili ng kung ano-ano. Especially sa Costco. Pag kahapon, ang 'di ba, ang episode ko is about Costco. Or galing kami sa Costco yesterday. Napaka-tempting bumili ng kung ano-ano sa Costco. Kaya lang, kapag iisipin mo yung budget mo lang talaga, kasi napakadami talagang napakagagandang bagay. Nasa tingin mo mura kaysa sa labas, which is true. Mura talaga sa Costco. Compare kung bibili ka sa ibang mga stores, mura talaga siya. Pero kung hindi mo naman kailangan, hindi, bakit mo bibilin? 'Di ba? Next, nagta-travel ng hindi pa nadababayaran ng cellphone subscription. Just so you know, ang cellphone subscription dito, especially kung may latest ka, kung kunyari gusto mo ang iPhone 17. 17 pa lang pala. Sabi ko kasi hindi muna ako mag-iPhone 17. I-enjoy ko muna tong iPhone 15 tapos saka lang ako mag-upgrade into iPhone 18 maybe next year. Tapos, yun. Anyway, gusto ko kasing may mga tao kasi dito yung travel ng travel. Tapos, wala namang, hanggang ngayon, binabayaran pa yung cellphone subscription. Yun na nga, going back to cellphone subscription, $100 yan per month. 100 or more, 150 more or less per month. Depende pa sa gigabyte or depende pa dun sa storage capacity ng cellphone na bibilin mo. And next, ang daming subscription. Well, guilty kami dito. Sobrang daming subscription. Kasi nga, kapag may subscription ka, parang unli yung pagpapanood mo, hindi ka kailangan manood ng mga ads, especially yung mga Amazon Prime, yan, meron kami niyan. May Netflix, may, ano pa ba? Siyempre, Wi-Fi. Yung mga yan, kailangan naman yan. Kailangan naman yan talaga. Pero may iba't ibang subscription. Di ko na maalala yung iba pa. Ayon. So, ilan sa mga yan ang guilty ka? Comment down below. Walang judgment. Promise. I told you, guilty ako rin. Halos nga yata lahat, guilty din ako. Ayun. Well, naiintindihan ko naman na immigrant tayo dito, na ang hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam natin yan. Actually, itong advice naman nito, itong episode na to, hindi lang dito sa mga tao sa Canada. At kung sino-sino pa na OFW na kahit saang bansa. Pagdating natin sa ibang bansa, doon natin nararanasan yung mga marangyang buhay. Doon natin nabibili yung mga bagay-bagay na dati na hindi naman natin kayang bilhin. Especially magkaroon ng isang iPhone. Dito halos lahat may iPhone. Dito sa Canada. Bihira lang yung makikita mo may napaka hindi upgraded na telepono or na cellphone. Doon natin naiisip na pagdating sa ibang bansa, lagi natin sinasabi, na-deserve ko to. Kasi pinaghirapan ko to, nakarating ako dito ng dugot pawis ko. Hindi ka mali dyan. Tama naman, naibigay mo sa sarili mo yan. Pero lahat ng sobra ay masama. Alam natin yan. Ilang tao na ba nagsabi sa iyo yan?
At hindi lang naman ako nagsabi sa iyo niyan. Lahat ng deserve ko to, lahat ng bili is nakakasama para sa atin. Pero alam nyo ba, probably may mga tao rin nagsabi sa inyo na mas maganda na may peace of mind ka kaysa may mga utang ka. Mas maganda yung pagkatulog mo sa gabi, or hindi mo na kailangang isipin pa kung ano ang gagawin mo sa next sweldo mo. Hindi mo na kukumputin sa isip mo, magkano lang kaya matitira sa akin sa next sweldo ko. Di ba mas magandang feeling yun? Kaya, ang saysay ng topic na to is, unahin natin kung ano yung mga needs natin kesa sa mga wants natin. At yun na nga, i-unbox na natin ang DJI Mic Mini para sa araw na to. At don't you worry, ang DJI Mic Mini ay hindi ko want, but need ko to para magkaroon tayo ng more real talk dito sa aking channel na Za Canada. Towards the end of that unboxing clip, you will see or you will hear the voice with the DJI Mic Mini and without the DJI Mic Mini. Okay.
This is my voice without the DJI Mic Mini 2. And this is my voice using the DJI Mic Mini 2. Ayan, natapos na yung clip. Or natapos na yung clip dun sa pag-unbox natin. And going back to our previous topic, para magkaroon tayo ng maayos na buhay dito sa Canada, magkaroon ng peaceful life at hindi stressful life. Yan naman ang ano natin, goal natin, 'di ba? Dito, especially kung nasa ibang bansa tayo. Gusto natin, kaya nga tayo nag-ibang bansa para magkaroon tayo ng ng maayos na buhay. Huwag nating paguluhin. So first, don't live beyond your means. So make sure na gumagastos lang tayo ayon sa nararapat or ayon sa sahod natin. Next is learn how to say next time. 'Di ba? Halimbawa may nakita tayong sale, alam natin na tempt na tayong bilhin. Next time na lang 'yan. I'm sure na yung next time na yon is yun yung magsisave sa'yo na ilang minuto na pag pinag-isipan mo ng paulit-ulit, maiisip mo bigla na, ay hindi ko naman pala talaga kailangan yun. O, diba? And next, wag mong ipautang ang future mo sa present happiness mo. Especially yung mga bag na Coach na yan. I'm sure napakaganda. Especially ngayong fall season, napakaganda na magkaroon ng bag na ipapang OOTD, diba? Pero kung ipandadagdag mo naman yan sa mga bayarin mo o sa mga utang sa credit card, then wag na lang. 'Di ba? Kung meron ka naman na extra, then why not? Give yourself, 'di ba? Pero pag wala, wag nang ipilit. Okay? So, once again, this is Za. I'm your real talk tita and ate here in Canada, an early childhood educator. Sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe and hit the bell for future updates with regard to all of my videos. Okay, that's it. See you.